Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lolo at lola, ipapaalam ko sa inyo ang magandang balita na mangyayari sa August 2, 2025. Ano ito? Ang balitang ito ay para po sa ating mga minamahal na mga senior citizens na qualified na pensioners sa Social Pension for Indigent Pensioners. Dahil po sa videong ito, ipapaalam ko ang mga lugar kung saan may magaganap na payout sa social pension. Pangalawa, ipapaalam ko ang oras po kung kailan po magaganap ang inyong payout. At ang pangatlo, ipapaalam ko rin ang payout venue kung saan magaganap ang inyong pension payout. At dagdag na inyong malalaman ang kumpletong requirements at mga iba pang matters. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension August 2, 2025 payout schedule. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyaya kita na tapusin mo ang video na ito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan ang payout ng ating mga senior citizens, update ng ating mga senior citizens at mga benefits ng ating mga senior citizens, ay isubscribe mo na ang aking YouTube channel dahil yun po ang aking focus na ipapaalam po sa inyo lahat-lahat ng mga matters when it comes to senior citizens. At kung nais mo na maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At ngayon po sa puntong ito, atin nang alamin ang mga requirements and everything or ano yung mga balita patungkol sa mangyayari bukas August 2, 2025. Kung ikaw handa na, atin na itong pag-uusapan. Ang una sa ating listahan na may magaganap na payout sa Social Pension for Indigent Senior Citizens payout ay ang munisipalidad ng Los Baños. Napakarami po sa aking listahan ng magpi-payout po. Kaya naman, stay tuned at alamin. Dito po, ang Cluster 1, ang inyo pong payout ay magsisimula sa oras ng alas 9 hanggang alas 10:30 sa Barangay Baybayin na may 24 pensioners, Barangay Timugan na may 116 pensioners, at Barangay San Antonio na may 250 pensioners. At ang venue po ay makikita po sa activity area. Sa Cluster 2 naman, alas 10:45 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Malinta na may 167 pensioners, Barangay Tadlak na may 83 pensioners, at ang venue po ay sa activity area. Sa Cluster 3, alas 9 hanggang alas 10:30 ng umaga sa Barangay Bayog na may 224 pensioners, at ang venue po ay sa Bayog Covered Court. Sa Cluster 4, alas 10:45 hanggang alas 12 ng tanghali sa Barangay Batong Malaki na may 168 pensioners, Barangay Tuntungin Putho na may 146 pensioners, at Barangay Bagong Silang na may 9 na pensioners, at ang payout venue po ay magaganap sa Batong Malaki Covered Court. Sa Cluster 1, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa Barangay Mayundon na may 293 pensioners at nanatiling sa activity area po ang payout. Sa Cluster 2 na alauna hanggang alas 2 ng hapon sa Barangay Maahas na may 148 pensioners, at ang payout venue po ay magaganap sa Maahas Covered Court. Sa Cluster 3, ang oras po ay alauna hanggang alas 2 ng hapon sa Barangay Bambang na may 141 pensioners, at ang payout venue po ay magaganap sa Bambang Covered Court. Barangay Lalakay na may 95 pensioners, at ang payout venue po ay magaganap sa Lalakay Barangay Hall. Sa Cluster 4, alas 2:15 hanggang alas 3:30 ng hapon sa Barangay Anos na may 138 pensioners, at ang payout venue po ay sa Anos Covered Court. Sa Barangay Government of Salaman sa Libak, Sultan Kudarat sa August 2, 2025 ay meron po magaganap na payout sa mga barangay na ito. Sa Barangay Aurelio F. Freires
Barangay Poblacion 1, Barangay Poblacion 2, Barangay Burarao 1, Barangay Burarao 2, Barangay Salaman, Barangay Pasandalan, at Barangay Tibuan. Ang inyong pong payout venue ay magaganap sa Barangay Gymnasium at sa Barangay Kinudalan, at ang payout venue po ninyo ay sa Public Terminal. Ngayon naman ay pupunta tayo sa Daraga dahil sa August 2, 2025 meron po magaganap na payout sa Daraga Covered Court. Ngayon naman ay dadako tayo sa lugar ng Sorsogon. Dahil sa August 2, 2025, meron pong napakataas na pila, mga barangay na magpe-payout. Sa venue ng Bato CC or Bato Covered Court, ito yung mga barangay na magpe-payout. Sa umaga, payout ng Barangay Sawangan na may 88 pensioners. Umaga din ang payout sa Barangay Balogo na may 23 pensioners. Barangay Bunot, umaga din na may 53 pensioners. Umaga din sa Buena Vista na may 63 pensioners. Umaga din sa Hamislagan na may 36 pensioners. Hapon naman ang Barangay Gatbo na may 107 pensioners. Hapon din ang Barangay Bato na may 66 pensioners. Hapon din ang Barangay Sugod na may 74 pensioners. At hapon naman magaganap ang payout sa Santa Lucia na may 33 pensioners. Ang payout venue po sa mga barangay na ito ay sa Poblacion Evacuation Center. Umaga po ang payout sa Santo Niño na may 80 pensioners. Umaga din ang payout sa Barangay Usayaw na may 141 pensioners. Umaga din ang payout sa Barangay Salvacion na may 55 pensioners. Umaga din ang payout sa Barangay Del Rosario na may 32 pensioners. Umaga din ang payout sa Barangay San Juan na may 69 pensioners. Umaga din ang payout sa Barangay Santo Domingo na may 63 pensioners. At umaga po ang payout sa Barangay Santa Cruz na may 41 pensioners. Hapon naman ang payout sa Barangay Bognia na may 60 pensioners. Hapon din ang payout sa Barangay Karikaran na may 56 pensioners. Hapon po ang payout sa Barangay Poblacion na may 165 pensioners. Hapon din ang payout sa Kabarbuhan na may 43 pensioners. Hapon din ang payout sa Barangay Balete na may 89 pensioners. At hapon magaganap ang payout sa Barangay Rawis na may 41 pensioners. Ang payout venue po ay sa San Roque Elementary School Covered Court. Ang mga barangay na mapipayout ay Barangay San Vicente. Umaga po ang payout na may 57 pensioners. Umaga rin ang payout sa San Ramon na may 51 pensioners. Umaga rin ang payout sa Barangay San Isidro na may 96 pensioners. Sa hapon naman, ang Barangay San Pascual na may 88 pensioners, Barangay San Jose na may 83 pensioners, at Barangay San Roque na may 108 pensioners. At yun po ang mga detalye sa balita natin ngayon na ating pinag-uusapan ang mga lugar kung saan may magaganap na payout, oras po ng yung payout, at saan po ang payout venue. At sa mga nagsasabing hindi po yan totoo, baka scam lang po yung binabalita ni Sir, hindi po. Ang totoo po niyan, lahat po ng ito ay may resibo, may pinapakitang lehitimo, dahil gusto ko pong ibigay kung ano yung dapat ninyong malaman na payout. Dahil marami po ang nagpapasalamat sa akin na palagi ko raw mini-mention or ginagawa ng vlog ang mga payout. Nang sa gayon ay meron silang idea kung kailan at saan. At ginagawa ko po ito hindi po to gain fame but to help you po. Yun po ang primary focus ko po. And it's bonus na lang po yung mga ma-earn ko po dito. And ngayon po sa puntong ito, ibibigay ko po ang kompletong detalye sa requirements at dagdag paalala. Ati pong pakinggan. Na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID
ng senior citizens na mayroong tatlong original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng tatlong original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, beneficiaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang beneficiaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng beneficiaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng tatlong original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang beneficiaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga beneficiaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Pagdalahin ang mga beneficiaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga beneficiaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga beneficiaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil naghanap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.